Guys, welcome dito sa Desana Tarot. Reading or collective for anyone who can resonate sa reading nito sa general and collective reading your energy at this time. Queen of Wands, goal-driven. What's with the Two of Cups in reverse? Meron na separate sa'yo eh. Pwedeng person mo. You're in separation right now. With a person na person ba ito nagkaroon ng separation sa inyo? Kasi pwedeng iba ito eh. Yeah, it's a person talaga guys. Person yan, no, na na-separate sa'yo. You're in separation right now. Na may alignment o ina-align kayo ngayon. Para ba na-awaken or ina-align talaga to pag temperance, naka-align kayo ngayon, no? Ina-align kayo ng angel, oh, parang feminine and masculine is your counterpart. And, alam niyo, gustong-gusto niya or feel niya or alam yung willing talaga siya mag-offer sa iyo ng cup of love o ang makadate ka o parang magde-date no o ang mag-spend kayo ng time together ang mag-offer sa iyo ng flower, bigyan ka ng flower o para bang gusto niya ibigay na sa iyo agad din eh kasi speed din tong horse na to eh talagang alam niyo gusto niya talaga, bukal sa loob niya, gusto niya talaga yun, no? Hindi sa pilitan, hindi dahil sa naawa sa'yo, kundi kasi mahal ka na niya. Yun ba napupush? Dahil mahal ka na niya. Mahal ka ng taong yan. Kaya yan, may gusto siyang ibigay sa'yo flower or cup of love or may offer sa'yo relationship or pagbabago sa buhay, magandang buhay, ano yung offer yan sa'yo? May offer yan sa'yo eh. Ito, masaganang buhay, Ten of Pentacles, kanina pa ito lumalabas. So, ito talaga yung lalabas, no? Ito yung gusto niya mangyari sa inyo. Ito yung offer niya sa'yo. Masaganang buhay, kompletong buhay, abundant na buhay, prosperous na buhay. Oh, Ten of Pentacles. Fulfilled. Happy kayo, no? As a family. Siyempre, pagbubuo na kayo ng pamilya eh, di ba? Pero you're in separation right now. Dati mong asawa o hindi man, no? Basta nagkaroon ng relationship sa inyo nitong tao to, asawa man yan dati o kung hindi pa, kung kahit ka-chat mo lang yan, kahit ka-textmate mo lang, basta there's a relationship. Kaya nga, you're in separation right now. You're separated right now. Pero, naka-align kayo. Ibig sabihin, may another relationship pang mabubuo sa inyo dalawa. Lalo na kung i-push to ng person mo. At may mabubuo talagang pamilya. It will become like this, no? Maging ganito yung buhay ninyo. Yan yung offer niya sa iyo eh. At mag-alaga kayo ng aso, magkaanak kayo. Kung may anak man kayo dati, eh, pwede din, no? O kung wala pa, magkaanak kayo. Yan. Napaka-prosperous na buhay yung offer niya sa iyo. Dahil siguro magsisikap siya, no? Kung hindi pa ganun ka-prosperous yung buhay niya, magsisikap talaga siya para maibigay yun sa'yo at sa magiging anak ninyo. So, kung may anak na kayo, sa anak ninyo, ganun. Pero kung wala pa, yung magiging anak ninyo, para sa magiging anak din ninyo, yan, para sa inyo. No? And, ayun, papasok sa buhay mo yan. Eight of Cups. Itong papasok sa buhay mo. Yung lumayo sa'yo. Ito na ba yung naka-align? Yan pa rin ba? Upright ba to? tingnan ko. Siya pa rin. Palang kasi. Siya. Mag-e-effort siya continuously. Magpuputang hard work. Hindi siya tatama rin. No? Mag-e-effort sa'yo. Mag-invest sa'yo. Ganun. Na tutukan ka. No? Panligaw or kakasuyo, babae lalaki ka man, hindi siya maboring, hindi siya tamarin, hindi siya madaling magsawa, no? Na suyuin ka, nakausapin ka, na-message ka, kontakin ka, o punta-puntahan ka, o
O, basta mag-effort, may pag-effort mo na continuous. Ano pa ang in-embody mo energy right now? Perception, ang malakas yung perception mo ngayon. Alam mo yung perception, senses yan siya. Search for the word ng perception sa Google, no, para maintindihan yung may kung ano yung perception, no. Kung ano yung mga sign na you have a perception. Kasi palalang lang kami mga perception. Yeah. It's one of a psychic ability. Isa yung psychic ability, yung perception. Hindi lahat ay may perception. Madalang lang may perception. Pero lahat ng mga angels, fallen angels, may mga perception din sila. Kasi advanced naman talaga ang mga celestial beings. Eh, di ba galing sa langit yung mga fallen angels nila? Oh my gosh! May niluto. Overcook. So, ano pa? Ang nagustuhan sa'yo. Ano nagustuhan sa'yo ng person mo na to? No? Ito, itong person mo na to. Itong person na to na gusto kang mapangasawa, may offer sa'yo. Ano nagustuhan niya sa'yo? Intuition. Malakas ang intuition mo. You're intuitive, no? Na klase ng tao. Yan ang nagustuhan niya sa'yo. And meron kang mga alam sa spiritual world eh. Pagka ganyan. Or you're spiritual din, no? Kasi intuition. Psychic. No? May psychic ability ka. Ganyan yun. Pagka malakas yung intuition mo, sa sign na may psychic ability ka, yun ay intuition. May perception ka pa. O, diba? O. So, ano pa? Ang gusto niyang buhay, kasama ka. Nitong person na to na naka-align sa'yo. May offer sa'yo. Actually, you're very passionate and hindi lang sa goal-driven, charismatic, active, energetic, fiery, may focus sa goal mo, sa mga ginagawa mo, sa mga minamanifest mo, sa mga pinupursue mo in life. So, ano man yung mga pangarap mo sa buhay, walang masama na mangarap. Yung mga taong gustong i-restrict yung iba na mangarap, ay wala kasi yan silang narating sa buhay. Wala yan kasi silang pangarap sa buhay. Walang masama na mangarap. Baka defected lang o may depekto yung kanang pag-uutak mo. Kaya, pati yung iba, restrict nilang mangarap. Yung mga restrict. They don't have the right, no, to restrict others na mangarap. Kung sila walang pangarap, ayaw nilang mangarap sa buhay, buhay nila yun, no? Walang masama ang mangarap. Sa mga, kasi yung iba very manipulative eh. Porket wala silang narating sa buhay, walang nangyari sa buhay nila. Dahil matamad nga, ayaw magsikap. Pati yung iba gusto lang pigilan. Kulang-kulang, no? Kulang-kulang ng ng brain cells. Ano pa? Walang masama mangarap. Ano pa? Basta nasa lugar, di ba? Basta kung pangarap mo umasenso, why not? Anong mali doon? Di ba? Walang masamang mangarap. Okay. So, anong magiging buhay ninyo? Itong person na to, pag nakatuluyan kayo. Stork, magkakaanak kayo. Ano ba gusto niyong buhay kasama ka? Oh, sana masaya kayo together, full of happiness, mahal na mahal yung isa't isa, ingatan ka niya, kunwari siya to, no? Ingatan ka. Kunwari siya tong lalaki, kunwari siya yan. Ganon. Upright ba to? Parang ingat na ingat siya sa babae. Yeah. Kasi pahalang pa naman eh. O kaya ganyan kayo both sa isa't isa na may care, may love, affection. Talagang you will be happy sa feeling ng isa't isa kasi alam niyo mahal na mahal yung isa't isa. And hindi kayo naging selfish. Alam niyo guys, sa relationship, kung kaya masaya yung mag-couple kasi hindi selfish, walang selfish, no? Both merong equal give and take. Pareho na nag-i-invest, pareho na hindi selfish na ang gusto ay maging masaya ang bawat isa, no?
At may balance and harmony sa relationship. So, ganyan. Kaya naging masaya yung isang relationship. So, yan, huwag maging selfish. Okay, puro ikaw, ganon. Inintindi mo na ikaw. Dapat marunong ka din magmahal. Mahal mo din yung person mo. Sa mga nagkamali ng kanilang how they treat their person. So that next time, kung yun man ang mali sa inyo, kung bakit naghiwalay ka ng person nyo, o baka may gumawa ng scheme din, no? Pero kung may mga ganun, no, yun ang reason, parang gusto nyo kayo lang palagi imbisan, bigyan ng panahon, effort, lahat ay nagkakamali pagdating sa mga ganyang bagay. Pero, it's time for you to wake up and change yourself na huwag maging selfish. No? Huwag maging selfish. Dapat may equal give and take. No? Marunong ka din magmahal. So yan, son, na hindi lang sarili mong mahal mo. Okay? Your partner. Ganon yung dapat ganon. Para masaya kayo. No? Masaya din si partner mo, masaya ka, di ba? So yan, very positive, successful yung inyong relationship. Kung ikasal kayo marriage, successful marriage, and full of happiness and bliss and love, no? Kita sa dalawang to na full of love. So yun ang gusto niya sa inyo na mangyari. Eto, yan ang maging buhay ninyo, magkakaanak kayong dalawa. May anak tong stork dito, ibon lang to dito, pero yan. Para makabuo kayo ng supling, anak, bunga ng pagmamahalan ninyong dalawa. Yan. Ano ang next na mangyari sa inyo ng person mo na yan kaya? Maging clear ang judgment nyo. Alam mo, judgment. The way you judge things, the way you judge each other, ganon. Yung i-judge yung isa't isa, tama, walang nagka-clouded, walang influences ng iba, walang mga yung sinusul ng iba, walang manipulation ng iba, walang mga inutos ng iba sa inyong judgment na walang nagpapa-clouded, walang nagbo-block sa inyong judgment na makasama yung isa't isa. Parang ganon ba? Walang manipulation ng demonyo man o ng ibang tao sa isipan ninyo. And ano pa ang next na mangyari? Situation yung dalawa. Kasi naka-align na kayo ngayon Ace of Pentacles. Makapag-umpisa na kayo ng something grounded, stable, a committed relationship, o may offer to na, a huge offer na si person mo sa'yo. Basta mag-umpisa na kayo ng something grounded na rooted, deeply rooted on the ground na bilis mag-grow. Mag-umpisa na talaga kayo, mag-purchase na ng house and lot. Mga ganyan ba na magsama na kayo. Yan. At palalim ng palalim, kung sa ugat pa ng tanim, palalim ng palalim. So, ganoon din yung inyong connection, yung inyong love, yung deep soul connection ninyo. Palalim ng palalim yan, no? Yung love ninyo sa isa't isa. Na magiging fearless kayo, no? Maging positive, maging adventurous, maging risk taker. Together. Yeah, together. Maging risk taker kayo together. Meron kayo yung mga ma-achieve. Maging successful nga May mga ma-achieve kayo together. Maging risk taker kayo. No, hindi lang dyan tumitigil sa you are together. Meron pa kayong ma-achieve together. Maging risk taker kayo. Lalo kung may mga talento kayo, abilidad, no? Kapag pinagsama kayong dalawa ay extremely talagang nakakabilib. Mga ganun ba? Lalo kung may mga skill kayo o talent together, no? You will take risk kasi lalo kung pag pinagsama kayo ay talagang mapapawaw ang madlang tao, madlang people, charot.
sa mga kaya nyo gawin, like, pwede din business, no? Na you will achieve great success together. By the way, there's sun here. Pwede may matalento kayo, abilidad, galing sa negosyo, o kusama dyan sa mga nabanggit ko. Ano ang message ng person mo na yan sa'yo using this? I will wait for a sign from you. Magdala daw siya ng sign from you kasi naka-align pa lang kayo. Oh. Pero pag once na mag-start na yan, baka hindi na yan mag-antay. Purso ka na yan, no? ng sign from you. Baka sabihin yan, isipin yan. Ba't pa ako mag-antay ng sign? Kailangan ko ng i-pursue si person ko. Di ba? Gano'n na yan. So, ano pa ang iniisip ng person na to na gusto ko mapangasawa na ka-align kayo ngayon? Ano iniisip niya? Ayan. Na you're together, you're united na ma-unite kayong dalawa. Yung iniisip niya, there's harmony, balance, love between the two, and you are united, na isa na kayo, no? Na mabuo na kayo, na gusto niyang mangyari to. Yung ma-unite kayo, yung maging partner ka na niya, yung makapiling ka na niya, yung mahalikan ka na niya, no? Kasi yun, parang maghalikan to eh. Yung titigan ka na niya sa mukha, yung titigan niya na yung mga mata mo, mga ganun ba? Di ba? Okay, magawa niya na yung gusto niyang gawin, hindi yung dalawa. Yan ba yun? Gusto niyang gawin ninyong dalawa? Yeah. Palagi, continuous. Ito. Ne? Passionate nga siya. Kaya active. Maging active daw siya, passionate. Parang on fire, no? Talagang mabilis kasi 8 of Wands, so. Joke lang. Mabilis. Parang green-minded ako, no? And, I mean, gusto niya mangyari agad to, no? Parang masyado na siya excited eh. Yan. Gusto niya mangyari agad yan. So, ano pa? Ano pa yung mga iniisip na ngayon? Kasama ka. Ang person mo na yun, nakaalay na kayo. Uy, ay kasal kayo. Buki eh. O, may kasalang mangyari. No? Yan ang gustong-gusto niya. 9. Parang, yan ang gustong-gusto niya. Yung makasal talaga kayo. Para wala ng right ng iba. No? Hindi ka na basta-basta maagaw ng iba. Pero yung pagkasal eh, di ba? Hindi ka basta-basta maagaw ng iba. Kasi may papers yan eh. Pero sa panahon ngayon, iba na. Hindi na. Hindi mo maano yung kasal, no? Yung paper, may papeles, yung iba, naghiwalay din talaga. Pag ayaw na, no, di ba? Ang daming kasal naghiwalay Kasi nga, ayaw na nila magsama eh. Yung isa nagluloko eh. O yung isa ay baka hindi na sila masaya sa kanilang relationship. Yung isa ay gusto ng parangyang buhay. Gusto mag-asawa ng foreigner kasi may mga ganyan, may anak pa nga sila. Yung iba eh. Gusto mag-asawa ng foreigner. Paano naman asawa niya? Kasi hindi niya maibigay sa asawa niya yung magandang buhay eh. May ganon, no? Madaming ganyan. Meron pa nga sa maalaala mo kaya dati, diba? Papalit-palit siya ng Amerikano Yung mga ganon. Parang pangit naman, no? Palit-palit. Mas maganda yung isa lang, no? Yung na talaga yung makatuluyan niya. Pero, sa pag-uusap na nila yon, may anak pa nga sila eh. Tapos, ay sus, may ano yung kamay, may dumi. May, kasal din sila. Meron yan, madaming nangyayaring ganyan. Iba, may mga anak pa nga eh. Kung hindi na sila magkasundo, di ba? Dito lang naman yan sa atin sa Pilipinas, yung kahit na
parang ayaw na, pinipilit pa rin, lalo kami mga anak, di ba? Ay pinipilit pa rin magsama sila kasi para na lang sa mga anak nila. Yung mga ganun ba? No, kahit hindi na sila masaya. Di ba ang daming ganyan na mag-asawa daw na hindi na daw sila masaya, wala na daw passion, wala na daw gana. Mga ganun ba? Sa isa't isa. Ganun talaga yung pagka sa tumagal. Pero lalo kung yung mga anak sila, ganun. Pero, pagdating naman sa mga ganun, sa sex, kaya naghanap yung iba, no? Parang, ng iba, no? Kaya nagluloko. Kasi wala na daw gana, ganun. Yung parang ginayuma. Ang sarap. Ganun ba? Well, let's see. Ewan ko lang. Depende naman yan eh. Naman kasi nasa tao yan kung wala nang gana sa kanilang partner eh, di ba? Ewan ko, bakit nawala sila ng gana? Yan naman narinig-rinig ko eh. Ismusa. Sana pa. Pero sa umpisa talaga, ano pag magsama kayo, ay maya talaga yung gagawin ninyo kasi parang sabik na sabik kayo. Parang ganun ba? Yung mga ganyan, no? Pero pag katagalan na, parang hindi na palagi, hindi na pag sa umpisa, baka ilang beses ang araw ko. Pero kung matagal na, ay isang beses na sa isang araw. Minsan ay parang tinatamad na yung tinatamad na yung partner ko kasi parang basta ganun yun eh. Ganun yun sa tagalan. Parang ano ba, hanggang sa mainis ka na lang, no? Kung minsan tinatamad, no? Parang ganun. Kasi ganun talaga yun. Minsan tinatamad yan. Lalo kung pag gusto trabaho, yung partner mo, ganun. Ganun yun eh. So, nasa tao pa rin yung pagtsatsaga sa relationships na yun. Nasa mag-asawa na yun. So, yun. So, ano ang next move ng person towards you? Five of Swords. Upright ba yan? Upright. Ay, makipag-ayos to guys. Kasi Five of Swords, oh. Makipag-ayos to sa'yo. O maging submissive siya sa'yo. Siya mismo ang maging submissive towards you. Para, siya mismo mag-send a message. May ibon, no? Alam yung confident siya. Pure intention niya pati kasi may puti dito. And confident siya and stable and komportable siya na i-message ka, na makipag-ayos sa'yo, hindi siya mahihiya, komportable nga eh, and confident pa eh, di ba? Na i-message ka, nasend ka ng message, yan. Para bubuo na kayo ng pamilya. Yan o, yan ang intention niya. Para bubuo na kayo ng pamilya, mag-umpisa na kayo bubuo ng pamilya. Ayan. Bakit? Ano ka pa sa buhay ng person mo na yan? Na naka-align sa'yo. Ikaw ang gusto niya mapangasawa talaga. Kasi Queen of Pentacles. Sa'yo siya secured, feeling safe, and komportable siya sa'yo. And kasi Queen of Pentacles, ganyan ka sa buhay niya. Ikaw ang gusto niya mapangasawa. Stable siya. Ganun ka sa buhay niya. Para bang komportable na siya pag ikaw yung napangasawa niya, pag ikaw na yung partner niya. Ganun. Feeling secured, stable siya. Komportable. Grounded. Ganun. And gaano ka kahalaga sa person mo na yan naka-align sa'yo? Ganyan, the star. Na pinapangarap ka niya. Yung-dream niyang mapasa kanya ka talaga. No? Na you will be together. Nagiging hopeful siya. Nagiging positive siya. Na you will be together. Talagang pinag-pray niya yun.
Hindi siya pinapipray niya. Hindi daw. Wini-wish niya. Kasi star wini-wish niya yan. Wini-wish niya. Wini-wish niya. Wish upon a, parang, this person is wishing upon a star. Parang gano'n. Nag-wish siya. No? Nag-wish. Wini-wish niya talaga yun na you will be together, na bubuo kayo ng pamilya, na mapangasawa ka niya. Wini-wish niya yun. Oh. Ano ang kaya niya ibigay sa'yo ng person mo na yan na naka-align sa'yo? Yung mga hinahangad ng iba din, no? Na parang pag-compete sila para sa bagay na yan. Yung best thing in life. Hindi. Yung achievement. Achievement. No. Kayamanan. Hindi. A good life. Good life. A good life. Oh. A good life. A good life. Yun ang gusto niya. Na parang nakipag-compete yung ibang tao para lang dyan. A good life. No? Na parang madami nakipag-compete para lang magkaroon ng ganyan. No? Parang natatalo-talo pa sila. A good life. No? Okay na yun. Good life. Dinidesire niya talagang ibigay sa iyo ang good life. A good life. Yan talaga dinidesire niya. Na ibigay sa iyo a good life. Good life. Isipin niyo, good life, no? A good life. So, yan. Ganon yun pag mahal ka ng isang tao. Yan ang gusto niya eh. Yung best. O hindi man best, a good life for you. Yan. Gusto niya masaya ka. Hindi ka namang problema. Kasi pag malungkot ka, malungkot din yan siya. No? Maawa siya, mag-i-affectionate siya sa'yo, mag-i-care siya sa'yo. Kasi mahal ka eh. No? Pero kung hindi ka mahal eh, tuntua pa yan. Lalo kung evil eh, tuntua pa yan. Pag problemado yung ibang tao. Kung kawawa yung ibang tao, tuntua pa. Hindi yan tutulungan pag evil. No? Pag evil na tao, hindi yan tutulong. Kunwari lang, pwedeng kunwari lang, no? Na nag-care, pero deep inside tuwang-tuwa siya. Hindi yan naaawa. Puro panghalit yung ginagawa nila, naisip na mga evil. Kasi meron talaga mga evil. Okay. At mahilig mag-pretend naman yan. Mag-pretend na, kunwari, nagkikare, may awa, yung mga evil, ha. Kunwari ay kaibigan, nabuting tao, sa panlabas. Pero, sa kalooban nila, they're so evil. No? Meron silang mga ginagawa yung patago, patraidor. Natuwang-tuwa ngayon sila pagka dumadanas ng kamalasan o mga pagsubok o kahirapan yung iba. Hindi sila maawa. Hindi nyo maawa sila. Hindi. Tuwang-tuwa pa sila. Kasi nga evil. So, ano yung kasi alam niya may nawala sa'yo. Oh, merong nawala sa'yo. May na-lose ka. May nawala sa'yo na pinanginayangan mo, nag-grief ka. Kaya gusto niya ibigay sa'yo yung good life. Yun ang dinidesire niya talaga. Ibigay sa'yo yung good life. Ito ay offer niya sa'yo, prosperous life eh. Kompletong buhay eh. Talagang magsisikap to sa person mo. Maging hunter siya ng goal, no?
Lalo na kung napaka-positive ng person na to, action-oriented, goal-driven. Hawaan ka niyan ng positivity niya at yung passion niya at yung pagiging goal-driven niya at yung pagiging active niya sa buhay. Ano yung wish mong magagrant? Upright kaya yan, chariot. Parang palang pa. Upright daw to. Yung mag-succeed na naipurso ka ng person mo. See? Mag-succeed na. Positive na siya. Excited. Inspired. Positive na siya. Na ipurso ka. Na hindi na siya nag-hesitate. Na courageous na siya. Na hindi na siya nagdadalawang isip. Na hindi na siya naduduwag. Hindi na siya nababahag ang buntot. Hindi na siya atras abante. Go na siya, no, na mag-take ng action sa'yo. Yan ang wish mo magagrant. Na mag-succeed na. Maging successful na, no. So, ayan. Madami ba ang nagkagusto sa'yo? O nagkakagusto sa'yo ngayon, na person? Madami. At minamanifest ka nila. Emotional sa'yo. Wini-wish ba? Wini-wish ka nila. Wini-wish na ma-attract ka sa kanila. Kasi, King of Wands, ma-attract ka sa kanila. Para pa mas tagdan ka kakaisip sa kanila, ma-attract ka sa kanila. Pero, their wish is ungranted. Their wish is ungranted. Hindi nag-grant ang wish nila. Kasi minsan yung iba nag-wish out of their desire, selfishness. Meron ng person. Yan. So, ito na lamang guys for collective reading.